May nangyayaring kakaiba ngayon sa ating mundo na talaga namang nakakakilabot. Bagamat hindi man natin ito nararamdaman ay una na itong nase-sense ng iba't ibang uri ng mga hayop sa mundo tulad na lamang ng mga tupang ito. Misteryong maituturing ang ginagawa nilang pagpapaikot-ikot sa iisang lugar, animoy wala sila sa tamang wisyo. Bago lang ang fenomenang ito na kahit ang mga scientist ay hindi rin sigurado. Ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan, and the story goes like this. Kuha ang videong ito mula China. Ang kwento ay napansin ng nag-aalaga ng mga hayop na tila may ginagawa silang kakaiba. Nagsimula ang lahat ng isang tupa lang ang umiikot at hindi naglaon ay ang buong hukbo na ng mga tupa ang sumunod. Dito na ngayon nag-decide yung may-ari na magpakabit ng CCTV upang ma-monitor ang kanilang ginagawa. Base sa report ay hindi umano tumitigil ang mga tupa sa pag-ikot, hindi kumakain at hindi rin umiinom. Heto pa ang isang video. Di umano, 12 araw na silang ganito ang ginagawa, walang tigil buddy. Sinubukan ng may-ari na magtanggal sa hukbo ng isang tupa. Ilayo ito sa grupo sa paghahangad na magbago yung pag-ikot ng mga tupa. Ngunit ilang sandali ang lumipas ay bumalik din di umano ito sa pag-ikot. Matapos ngayon na mag-viral ito sa short video sharing site na nagsisimula sa TikTok ay unti-unti pang kumalat ang fenomenang ito. Kaliwat ka ng mga video ang nagsulputan sa iba't ibang social media platform. Yung mga tao sa iba't ibang panig ng mundo ay kanya-kanyang upload na rin ng kanilang experience sa fenomenang ito. At dito pa talaga ako nagtaka buddy dahil iba't ibang uri ng mga hayop mula sa iba't ibang bansa ang na-videohang ganito rin ang ginagawa. Mapa land, sea, or even sa langit ay misteryong maituturing na isang hukbo sila na nagpapaikot-ikot. Lahat ng ito buddy ay nangyari lang nitong 2022. Hindi na natin pag-uusapan pa ang mga eksaktong araw pero last year lang lahat ito nangyari. Ngayon, bagamat wala pang solidong sagot ang mga scientist kung bakit nga ba ito nangyayari, ay dito sa parting ito ng ating video ay pag-uusapan natin ang ilang mga posibleng sagot mula mismo sa mga scientist at conspiracy theories kung bakit nga ba ito lahat nangyayari. Unang teorya buddy ay mula sa mga dalubhasa. Itong fenomenang ito ay di umano dulot ng kung tawagin natin ay listeriosis o in other word ay circling disease. Ang ilan sa mga sintomas nito para sa mga hayop ay ang pagkakaroon ng loss of appetite, pagkabulag, pagtulo ng laway at circling in one direction tulad ng nakikita natin sa videong ito. Pero ang isa sa hindi ka panipaniwala sa eksplanasyong ito buddy ay pag ang isa o maraming hayop ay nagkaroon ng listeriosis ay sa loob ng 48 hours o 2 araw lang ay yari. Dedo na dapat sila. Pero base nga sa mga report ay halos 2 linggo na silang nagpapaikot-ikot. Walang kain, walang tulog. Isa pa, ang fenomenang ito ay hindi lang nangyayari sa isang species ng hayop kundi mapaisda, ibon at iba pa. Kaya naman, dito na pumasok ang ilang mga conspiracy theories sa bagay na ito. Mga taong hindi naniniwala, hindi nagpapatinag at sinasabing hindi lang simpleng sakit yun at mayroon pang mas malalim na dahilan kung bakit ito lahat nangyayari. Bagamat oo na hindi natin nakakausap ang mga hayop ay may nase-sense silang kung anong bagay dito sa ating mundo na paparating.
tila winawarningan tayo para sa mga susunod na araw, buwan o taon. Halimbawa, sa lugar kung saan matatagpuan ang Mount Etna noong nakaraang taon, buddy, ay may nai-report na ganitong pangyayari. Sa mismong lugar, yung mga hayop malapit sa bulkan ay nagpapaikot-ikot. Agad na pumasok noon ang mga scientist para ito ay pag-aralan. Hindi o wala pang nade-detect noon ng mga instrumentong gamit nila sa pagdetermina ng mga kalamidad. Pero umiikot-ikot na yung mga hayop. Lumipas ngayon ang ilang araw nang mai-report ang pag-ikot na ito. November 22, 2022 ay biglangang pumutok ang bulkan. Ito, buddy, ang sa tingin ko talaga ay mas angkop na eksplanasyon. Naibalita na ito sa isang post noon ng GMA. Sinabi nila na biglang tumigil na at unti-unting umiikot ng pabaliktad ang ating inner core. Hindi na natin pag-uusapan pa ng komplikado ang bagay na ito, buddy. Basically, base sa mga scientist ay ang epekto lang nito sa atin ay mas iiksi ang oras. Mga milliseconds lang naman. However, mabalik tayo sa tanong na kung magkakaroon ng magnetic pole shift dito sa mundo natin, ay ano kaya ang mangyayari? Ang magnetic pole na mayroon tayo ngayon ay ang siyang pumuprotekta sa atin mula sa mga mapanganib na radiation mula sa kalawakan. Hindi rin ito imposibleng mangyari na bumaliktad yung sinasabing magnetic pole dahil base na rin sa mga scientist ay nagpapalit talaga ito ng ikot. Ang tansya ng pinakahuling pag-ikot ng magnetic pole na ito ng ating mundo ay 780,000 years ago. Ngayon, ang pinakasasagutin natin sa videong ito ay paano kung tuluyan ngang bumaliktad ang pag-ikot ng ating magnetic pole. Ano-ano kaya ang posibleng mangyari? Well, buddy, unang tatamaan dyan ay yung mga satellite na nasa outer space. Kinakailangang baguhin lahat ng teknolohiyang nandoon dahil hindi na nito mapoprotektahan ang sarili sa mas malakas na radiation mula sa araw. Dulot lahat ito ng polar shift ng ating mundo. Matapos ngayon ng mga satellite ay maaapektuhan na rin ito ang ating modernong pamumuhay. Yung kuryente ay biglaang mawawala. Yung kung tawagin natin ay internet ay maglalaho. Yung ating banking system ay maaapektuhan. Our life as we know it ay magbabago ng mabilis at higit sa lahat ay ang ating mundo ay mapupuno ng delikadong radiation mula sa araw. Magdudulot ito ng mutation sa mga tao at malamang in the next few days na ma-expose ka sa malakas na radiation na ito ay dedo ka na rin. Hindi na ngayon po pwedeng tirhan ng Earth in the next 100 or even 1,000 of years hanggang sa mawala na yung radiation dulot ng shift na ito. This theory makes sense, buddy, dahil maraming hayop ang ginagamit ang magnetic field ng Earth para makapunta o makapag-migrate sa iba't ibang panig ng mundo. Ito yung parang kanilang GPS at kung unti-unti nga itong magbabago ay baka nga ito ang kahihinatnan. Ngayon, ang pinaka nakakatakot isipin bilang tao dito sa mundong ito ay wala tayong kontrol kung sakali nga na ang lahat ng nabanggit ay magkatotoo. Yung magnetic pole shift, ito na rin marahil ang ididikit ng marami na quote-unquote end of the world o katapusan na ng mundo. Huwag naman sana. So, buddy, what do you think sa tatlong teoryang ito ang iyong paniniwalaan? Paki-comment naman ito sa ibaba, and as always, thank you so much for watching. Goodbye.